Simula na ngayong araw ang World Figure Skating Championships sa Montreal, Canada. At muling lalaban para sa karangalan ng bansa ang skating duo na sina Isabela Gamez at Alexander Korovin. Let's change the game at kilalanin ang pambato ng Pilipinas pagdating sa pair ice skating. Init na init, wala pa man ang dry season? Why not try ice skating? Matagal nang pwede yan kahit nasa tropical country tayo. At ngayon, may skating duo na ring lumalaban para sa Pilipinas in the world stage in pair skating. Tara, let's meet Isabela Gamez at Alexander Korovin, na first Southeast Asian pair din na lumaban sa prestigyosong World Figure Skating Championships last year. Ngayon, sasabak ulit ang dalawa for their second year sa World Figure Skating Championships na gaganapin sa Montreal, Canada. We've been training pretty well, pretty hard, and we want to continue that momentum. Show them to other teams, other coaches, we can compete with you. You need to count on us. Born in Florida, USA, ang Phil-Am na si Isabela na nagsimulang mag-ice skating at the age of 6. Naging parte rin siya ng Team USA. Team Russia naman si Alexander bago pinares ang dalawa noong 2021 at lumaban para sa Pilipinas. What's made it work so far for the past 3 years? I think we have pretty good connection. Alexander, he's so strong. He lifts me to new heights. Kakatapos lang din nilang lumaban sa ISU Four Continents Championships last February at nag-qualify para sa 2025 World Championships. Isa sa mga crucial na kompetisyon para makapasok ang dalawa sa 2026 Winter Olympics. They really want to go for it. Recently, they have also qualified already to the Olympic qualifying event, so they are one step closer to that Olympic dream. Pero higit pa sa pangarap na medalya ang habol ni na Isabela at Alexander. I want help a little bit to grow like popularity of figure skating in Philippines. We will carry the flag with pride. Habang nagpiprepare sa championship, sina Isabela, magpapaturo muna ako ng basics ng ice skating. First lesson ni Coach Pom, ang letter V position. March muna. Yan. Pag okay na yung rhythm mo. Pag okay na, saka ako na pwede maganon. Yun. Good. Pinasubok din sa akin ng swizzles. Uy! At 1-foot glide. And more practice pa para mas ma-master yung skills. Pero ang most importantly is dapat you're having fun. Mga kapuso, let's give our all-out support para kina Isabela at Alexander as they compete in the World Figure Skating Championships. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Sa paparating na Semana Santa, inaasahan na bababa ang bilang ng blood donors dahil sa kabi-kabilang bakasyon o pag-uwi sa probinsya ng ating mga kababayan. Para tugunan yan, nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project, katuwang ang ating partner organizations. Bukod sa pagpapatupad ng mga patakaran para tiyaking ligtas sa mga Pilipino sa kalsada, hangad din ng mga empleyado ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makatulong lalo na sa mga nangangailangan ng dugo. Gaya ng security officer na si Romeo Ceniza Jr. na suki ng ating taunang blood donation drive sa Ever Commonwealth. Para makatulong sa mga taong nangangailangan nagdadialysis para madugtungan ang kanilang buhay. Ipinakita rin ni Judelyn Fernando ang kanyang pagmamalasakit sa kapwa. Hindi tayo nagdalawang isip dahil buhay yung nakasalalay. So sa isang bag, malaking naitulong po nun. Batid ng GMA Kapuso Foundation na hindi tumitigil ang pangangailangan ng dugo kada araw. Kaya naman, nagsagawa tayo ng Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project sa LTFRB at Training and Doctoring Command kung saan nakalikom tayo ng mahigit 300 na blood bags. Ito na po yung magandang pagkakataon para po sa mga empleyado po ng LTFRB
na makatulong po sa ating kapwa Pilipino, lalo na po sa mga may sakit. Malaki po yung aming pasasalamat, lalong-lalo na po sa Jemmy Capus Foundation for partnering TRADOC regularly to donate blood. Nakisaya rin ang ilang sparkle artists at iba pang performers. Usually, we do a bloodletting sa March. Maraming nag-e-exodus from Metro Manila. Minsan, hindi maiiwasan ang mga aksidente sa roads. And talagang kailangan ng mga blood transfusions. It also builds up po our stocks po for the upcoming lean season po or holidays po. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada. Naghahanda na pong magsampa ng reklamo ang ikalawang batch ng complainant laban sa vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian ayon sa NBI Fraud and Financial Crimes Division. Sabi po ng NBI, aabot sa 30 ang bagong complainant na nabiktima umano sa isang junket investment scam. Dagdag sila sa nauna ng nagreklamo dahil sa umano'y paglabag sa Syndicated Estafa at Securities and Regulation Code. Kinukuhanan namin ang pahayag si Sebastian at nitong weekend, nakontak namin siya sa isang online messaging app. Ang sabi niya, babalikan niya ang aming team kapag handa na siyang magsalita. Sa ngayon, wala pang bagong mensahe si Sebastian. Nananatiling bukas ang GMA Integrated News para sa kanyang panig. Nasabat ng mga otoridad sa Taguig City ang mga imported na vape oil na illegal na ibinebenta. Hindi lang simpleng vape juice dahil ang flavor, marijuana, na mas malakas umano ang tama. Iyan ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Sa magkahiwalay na raid ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa ilang lugar sa Taguig, tumombad sa mga otoridad ang daang-daang vape at sachet ng marijuana kush. Agaw atensyon ang mga nakuhang vape na hindi pala ordinaryo dahil ang laman umano ay concentrated cannabis o marijuana oil na mas matindi umano ang tama. Hallucinogen kasi ito. So ngayon, kung ano yung health risk ng paggamit ng marijuana is the same din. Isinailalim sa buy-bust at search warrant ang mga target personality matapos makumpirmang nagbebenta sila ng mga nasabing oil sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Base sa mga etiketa, imported ang mga nasabat na marijuana oil base. Karamihan daw ng mga parokyano nito ay mga party-goer at mga kabataang mahilig mag-vape. Pwede nating i-assume na from California, dumaan sa Thailand bago pumasok dito sa atin sa Pilipinas. Ang bawat 1 ml na cannabis oil ay nagkakahalaga raw ng 4,500 pesos. Hindi na raw bago sa PDEA ang mga nahuhuling marijuana o cannabis oil, pero ang nakakaalarma raw ang mga marijuana oil na nasa cartridge at ready to use na raw. Isasaksak mo na lang dun sa device mo na machine, yung tinatawag nilang ionizer ba yun or ano, pwede mo na siyang hititin. Bukod sa halos 900,000 pesos na halaga ng vape na may cannabis oil, may nasabat ding 14,000 pesos na halaga ng kush. Meron ding iba pang vape device, drug paraphernalia at cellphone. Kinuha namin ang panig ng mga naarestong suspect, pero tugon nila, no comment po. Kayo po, sir? No comment po, ma'am. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sumiklab ang sunog kaninang hapon sa isang pagawaan ng suka at toyo sa Quezon City. 2 fire volunteer ang bahagyang sugatan. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Kita sa drone footage na ito ang maitim na usok na galing sa nasusunog na gusali sa loob ng compound ng manufacturing at warehouse facility ng toyo at suka na Marca Piña. Pasado alas 3 ng hapon nang magsimula ang apoy at agad kumalat dahil sa init at lakas ng hangin. Marami po tayong karton kasi packaging po ito ng mga toyo, marami rin pong plastic. No? Dahil paggawaan ng suka at toyo, may mga nakaimbak na chemical sa compound. Yun daw agad ang tinutukan ng mga bumbero para maiwasang lumala ang apoy. 2 fire volunteer ang bahagyang nasugatan sa insidente. Sa ngayon, inaalam pa kung ilang gusali ang nadamay sa sunog na umabot sa ika-4 na alarma at idineklarang fire out bago mag-alas 5:30 ng hapon. Sa isang bahagi ng compound kung saan naroon ang warehouse,
makikitang umaapoy pa ang tila patong-patong ng mga karton. Ayon sa mga opisyal ng kumpanya, nagkataon na cleaning day ngayong araw, kaya hindi pumasok ang mahigit kalahati sa 100 nilang empleyado. Nakatulong din daw sa maayos na evacuation ang kanilang regular na fire drill. Wala naman pong nasaktan. Wala naman po, and everyone naging very cooperative naman po. Talagang sobrang bilis lang. Inaalam pa ang kabuuang pinsala ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Tinungo po ng COMELEC ang tribong Tigwahanon sa liblib na lugar sa Bukidnon. Pagkakataon nila ito para makapagparehistro, lalo't karamihan daw sa kanila hindi pa nakakaranas na bumoto. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kailangang umakyat ng bundok at tumawid ng ilog para marating ng team ng COMELEC ang barangay Kibungkog sa San Fernando, Bukidnon. Ang kanilang pakay, mairehistro sa susunod na eleksyon ang tribo ng Tigwahanon. Si Mang Pedro, 74 years old, bagamat second time nang magparehistro, hindi pa nakakaranas makaboto. Kaupitan para makabulig kito kasyo o butar. Ang gusto niya, nagparehistro siya dahil ang gusto niya ay makatulong siya sa taong dapat makaupo sa pwesto. Si Dimas Suminao, isang dato o pinuno, nag-update ng kanyang record bilang botante para daw makalahok sa eleksyon 2025. Pisalis sa sityo. Lumipat daw siya kasi unang-una dito na siya nakatira at meron siyang tungkulin dito. Dito sa Bukidnon, mahigit 70 kababayan nating Tigwahanon ang nag-apply para marehistrong botante. Ilan sa kanila makakaboto sa unang pagkakataon sa eleksyon 2025. Ipinaliwanag din na COMELEC Chairman George Erwin Garcia at COMELEC Commissioner Nelson Celis sa komunidad ang kahalagahan ng pagboto. Ibinida rin ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco ang bagong machine sa mga Tigwahanon. Balak daw ng COMELEC mapagamit sa kanila ang vote counting machine ng Mirror Systems sa susunod na eleksyon. Pwede nating marating at ma-deliver ang serbisyo sa ating mga kababayan. Tatandaan natin, ang katutubo ang ating mga paglingon sa nakaraan at sila rin ang kinabukasan. Kaya ganun ka-importante na binibigyan natin ng halaga ang ating mga kapatid na katutubo. Ayon sa COMELEC, nasa 900,000 ang botanteng Indigenous Peoples o IP sa buong bansa. Madaragdagan pa raw ito dahil sisikapin ng mga local COMELEC offices na maabot ng registration ang mga nasa malalayong lugar. Mula sa Bukidnon, para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Nag-aalok daw kunwari ng tour package pero may kalakip palang trabaho abroad. Yan ang estilo sa illegal na pag-recruit ng isang travel agency na nabisto ng mga taga-DMW. Nakatutok si Mark Salazar. Sa maliit na opisinang ito sa isang condo building, malaki umano ang illegal recruitment operation ayon sa Department of Migrant Workers. Sa kanilang website, inosenteng tour packages lamang ang alok, pero kalakip na pala ang trabaho abroad sa mga may gusto. Nag-alok ng trabaho at umabot ng until 300,000 yung inaalok sa halaga ng pera, warehouse man, nurse, tsaka factory workers for Poland. Kakasampahan natin ng kaso sa DOJ. Sa 5 beses na pagpapanggap bilang aplikante ng mga taga-DMW, 5 beses din silang nirecruit ng Tranvia Travel and Tours kahit wala itong lisensya sa POEA at DMW. Pag may indicators na ng recruitment, we are empowered under 10022, yung Migrant Workers Act, and then eventually by the charter of DMW itself na magpasara ng mga nagre-recruit ng walang lisensya. Hindi man inabutan, tukoy na ng DMW ang may-ari at sasampahan ng reklamong syndicated illegal recruitment na kalimitang nambibiktima sa mga nangangarap ng buhay Europa. Maganda yung labor standards sa mga bansang ito. There's also a promise of better salaries, higher wages. So yun siguro yung mas nakaiengganyo sa kanila. And of course, Europe, as we know, open yan open yung borders nila. So once you get into one country, mas madaling maka-apply or makatawid at makapaghanap ng iba pang mga oportunidad.
17 na raw ang naipasara nila dahil nagpapanggap na travel agency para hindi ma-monitor ng DMW pero recruiter talaga. Umiiwas sila sa mga responsibilidad ng isang licensed recruitment agency katulad ng pagkakaroon ng escrow deposit, yung mga ethical recruitment standards, yung mga pag-accredit ng foreign principal here and abroad, yung pagdodokumento ng workers. Sinusubukan naming tawagan ang numero ng Tranvia Travel and Tours sa kanilang website pero hindi na ito aktibo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Napalitan ng true-to-life kilig ang intense mood sa taping ng isang maaksyong eksena ng Black Rider. Ang atin kasing action hero na si Ruru Madrid, sinupresa ng kanyang girlfriend na si Bianca Umali. Makichika kay Aubrey Carampel. Kasunod ng karumal-dumal na Palangga Massacre. Wala sila tinira sa Palangga! Sisimulan na ni Elias Guerrero o Black Rider ang paghingi ng hustisya sa walang awang pagpatay sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Sa eksklusibong pasilip sa GMA Integrated News sa set ng Black Rider, kitang-kita na bigay todo ang kapuso prime action hero na si Ruru Madrid sa kanyang maaksyong eksena. Pero maya-maya lang, ang action, Direk, may bisita. tila napalitan ng romantic scene nang dumating sa set ang girlfriend ni Ruru na si Bianca Umali. Kinikilig na naman, oh. Ay, mga ilang eksena pa ba tayo? Mas ginanahan patuloy si Ruru na magtrabaho. Ito nga at napaindak pa. Let's go! Maaga raw natapos si Bianca sa taping naman ng Encantadia Chronicles Sangre na kalapit lang daw ng location ng Black Rider. Kaya naman pabirong sabi ni Bianca. Bago nga yan, nag-post si Ruru sa Instagram ng quick date nila ni Bianca nang sabay daw silang matenga sa set. Rurok ng tagumpay talaga ang naatim ni Ruru ngayon at deserve niya lahat. Congratulations, Team Black Rider. Gaano nga ba siya ka-proud kay Ruru? Sobrang proud. Kailangan ko pa bang sagutin yan? Hindi pa ba obvious? Super duper 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 proud. Alam ng lahat ng tao. Masaya ako dahil nandito siya. Parang ready nga akong hanggang umaga tayo ngayon eh. Grabe, oh. Galing from Sangre. Tapos ko na yung taping niya kasi tapos na. Pagkalapit lang, nagkataon ng... Andyan lang rin ang location ng Sangre at nagtagpo si Black Rider at si Tera. Ngayong linggo, sa pagsisimula ng bagong kabanata ng Kapuso Prime Series, mas intense ang drama at aksyon. Wala sila tinira sa Palangga! Lahat pinatay nila! Napakaraming inosente nasaktan dahil dito. Ako lang ang bagay nila, di ba? Pero dinamay nila kayong lahat. Dahil makikilala na ang bagong makakasangga ni Black Rider laban sa Golden Scorpion. Tumabi na kayo sa Gedli. Para may bilis ng sakya mo? Huwag mo ko! Re-rest back na ang bagong kakampi. Si Tiagong Dulas na ginagampanan ni Yorme Isko Moreno. Impormasyon lang kailangan namin sa Tiago. To it's na raw ang pet malu na tambalang Tiagong Dulas at Elias. Ang galing. Ang galing ni Ruru. Ang galing. Elims ako sa motor. Talagang pro. Pwede na makapagsabayan. Biggest action star ng Philippine movies and television. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.